doon sa Kongreso. At mukhang madaming rekomendasyong kaso ang House of Representatives, mga kababayan, laban kay Inday Sara Duterte, laban doon sa OBP, kahit na mga nag-arti-artihan ho yung mga yan, eh hindi pa din lulusot sa batas yan. Active at saka at least close to 10 maybe. No. Lahat ng recommendations namin, assuming we will recommend the filing of criminal administrative cases, this will involve active at saka retired at saka Active, mga nakaupo, yung mga nagretiro na, recently retired, no? Recently retired, baka kasi yung iba mga kababayan, ngayon lang ho mga nagretiro, ngayon lang po biglang mga nag-resignan eh. Siguro akala ho nila, no? Kapag nag-resign ako, wala na. Hindi na ako sagot dyan. Wala na ako sasagot dyan. Resign na ako nakaalis na ako. Pero, ang pagbabasihan ho dyan mga kababayan, no? Nung mga panahon na nandun ka at ginagawa mo, at kakuntsaba ka, doon sa mga hindi mahagilap na pondo. Yun po ang pagbabasihan dyan. Kagaya ni Sulaika, naalala nyo po ba mga bossing, nung pagkatapos po, nung mga suka-suka moment nila, magre-resign na daw po siya. Akala niya, na kapag ka-resign niya ho, mga bossing, hindi na siya hahabulin, hindi na siya iimbestigahan. Kasama pa din po sa iimbestigahan, yung mga yan kahit mag-resign sila. No? Dahil pondo po ng bayan ang nawawala. Hindi lang po basta-basta, hindi lang 1,000, 2,000 ang nawawala. Bilyon-bilyon po ang nawawala, mga bossing. Milyon-milyon. Recently retired. So, lahat yan ay kasama dito sa aming recommendation. Kasi yung Pogo, EJK, pati yung kasi lahat ito. Sama na. Si Bato de la Rosa, sama na. Si Bungo, pati ang dating Pangulong Duterte. Lahat naman kasama yan no? Pati si BP. Basta one thing is for sure, this committee hearings of the Quad, totaling a number of 12 hearings, has produced more or less around 15 new legislations. 15 bagong legislation, mga kababayan. Tanong natin, yung kay Bato de la Rosa, nandito na naman tayo kay Bato de la Rosa, ano? Kasi nakikita ho, mga bossing, talaga yung pagkakaiba ng ating mga congressman at yung kagaya ng mga senador na kagaya nila Bato de la Rosa. Na kitang-kita natin, ginagawa nila yung mga pag-hearing-hearing na yan. Bakit ho? Para isalba ang mga Duterte. Ginagawa nila yung mga hearing na yan para po mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas. Ano? Tingnan mo, 2 hearing ang ginawa ni Bato de la Rosa. Ilang batas ang nagawa nun? Ewan ko kung naisa batas na, mga bossing, na kapag ka merong puncher, may butas na puncher, automatic, ibig sabihin nun, authenticate na yung mga dokumento at papeles. Kasi yun lang po yung naging madiin doon sa pahiring-hiring ni Bato de la Rosa, doon po sa Senado. Kapag yan, merong may 2 butas ng puncher, automatic, authenticate na yan. Wala ho, mga kababayan. Kahit isa ho, yung mga hearing ni Bato de la Rosa, bigla na lang pong natapos. Parang kanta ho ni Glock 9, mga kababayan, ni Glock 9, ni Francis M, at sino pa yon? O si Kiko, na bigla na lang, hindi alam kung paano tatapusin, bigla na lang mawawala. Di ba? Hindi ho kagaya nito na binabatikos po. Sa bagay, mga DDS lang naman ang bumabatikos dyan, no? Di ba, Rego Adventure? Mga DDS lang ang bumabatikos po sa Quadcom. Na kesyo daw, hindi maganda, hindi maayos, bias daw ang Quadcom. Sila lang naman ho. Pero, kakamping, pro BBM, tapos pro-government, sino pa? At yung ibang mga kababayan pa natin, humahanga ho sa ginawa ng Quadcom na mga hearing, sa ginawa po ng Congress na mga hearing. Kasi po, nakikita natin, ano na nga ba ang lagay ng gobyerno natin? Ano na nga ba ang lagay ng mga taong kumakatawan para sa atin? Yung mga pondong ibinibigay sa kanila, saan na nga ba napunta? Nalalaman ho natin, mga kababayan.
Sabi ni Frozen Soul, bagsakan po ba, Sir Mark? Yun yata yun eh. Parang ganun yung kay Bato de la Rosa. O isang bagsak! Mag-ano tayo? Mag-hearing tayo! Pidayalik! Akalain mo yun? Pati si Picoy na nananahimik sa bahay, na gawa lang ng kwento. Ayun, nakapunta sa Congress. Bakit ho? Kasi nga, sila Bato de la Rosa, kahit sino na lang, papupuntahin, basta ang alam nila o ang akala nila, yung taong pupunta na yon makakapagpatibay ng ebidensya doon sa niluluto nila na mapabagsak po ang presidente. Wala. Pagdating doon ni Picoy, ano sabi? Hindi ko, sinubukan ko lang po gumawa-gawa ng kwento tapos para makapunta lang dito sa Senado. Yun po, kinagat nyo na, sabi kay Bato, kinagat nyo naman po. O kaya nandito ako. Pag-serve ng pagkain kay Picoy, kumain. Doon na din po siguro mga kababayan, nalaman ni Robin Padilla, aba, ibang klase tong tao na to, si Picoy, no? Pumunta sa Senado para kumain. Gano'n na din po ang ginawa ni Robin Padilla. Nang inain na lang po, mga kababayan. Kada session, makikita mo, yung partisipasyon niya, subo. Yung partisipasyon, subo. Inom, kinig. Yun na. No? Hindi mo talaga makitaan na galing bilang isang senador, mga kababayan, mga boss chief, sir. Pag pinagkumpara yung Quadcom versus doon sa mangilan-ngilan na kagaya ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, nguya ng nguya, sabi ni Rego, malayo po. Napakalayo po, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi, uy, Mark, baka akala mo senador lang ang botohan. Mababawasan din daw po yung mga nasa Quadcom. Mababawasan din daw po yung mga tawag dito? Yung mga congressman. Paano mababawasan yan? Kung ang sambayan ng Pilipino, ayan, humahanga sa kanila. Natural, yung kung sino man yung congressman na nandoon sa kanilang distrito, mga bossing, di ba? Iboboto yung mga yan. Sila Bato de la Rosa, nakikita nyo? Wala sa top 12. Si Marcoleta, nakikita nyo? Wala sa top 12. Yan po kasi mga bossing, dulot po yan nung pagdepensa nila sa mga Duterte. Kapag dumepensa ka sa Duterte, wala na. Nabobobo ka na, nabibio-bio ka na. Paano mo nasabi? Magaling ang House of Representative. Ewan ko sa iyo, makinig ka na lang dyan. Alam ko, hindi ka bingi. Pero naiintindihan mo yung mga ine-explain ko. Nag-aanga-angahan ka lang. No? Dahil alam kong DDS ka. Ano ba definition mo ng magaling na senador? Kagaya nung Risa Ontiveros, nakita mo? Yung mga investigasyon, merong napatunayan, may napuntahan. Sino yung mga nahuli? Sino yung mga nasa kulungan? Si Bato de la Rosa, si Robin Padilla. Ano sasabihin mo daw? Magaling? Magaling kumain. Akala mo hindi ko sasagutin yan, Sagot ka, bro. Ikaw, ano ang definition mo ng magaling na senador? Yung ginawa ni Bato de la Rosa na walang katorya-torya, walang kabuhay-buhay na hearing, saan napunta? Na ang hawak na papel, hawak na ebidensya, Xerox copy na meron lang butas ng puncher. Magaling na sa iyo yon. Si Robin Padilla, na anak na tinapa sabayan natin. Sabayan natin ang pagkain. Si Robin Padilla habang nasa hearing. 'Di ba? Sinasagot ko lahat. Paano mo nasabi magaling ang House of Representative? Gusto mo isalampak ko sa mukha mo? Nabubuko sila Mary Grace Piatos? Nabubuko yung mga Kokoy Villamin? Hindi pa ba magaling yan? Hindi makasagot yung vice-presidente mo? Ano pa? Yung mga kapag ka naiipit, yung mga Office of the Vice President, hindi na makasagot, nag-aartihan na lang. Nabubuko yung mga yun.
Mary Grace Piatos, o nagmaang-maangan ka na. O ano na? Hindi pa magaling yon? Nabubuko, o si dating Pangulong Duterte. Ano? Nanggigil, gustong mambato ng mic. Di ba? Sabi, baka Pangulo, pwede na nating dating Pangulo. Baka pwede na natin pirmahan yung waiver mo dito. Nanggigil. Di ba? Nabwisit. Sino nga daw si Mary Grace Piatos? Wala, di ba? Gawa-gawa ng Office of the Vice President. Kaya nagagalingan kami. Ginagawa ng bobo, ginagawa ng aanga-anga ng Office of the Vice President ang mga tao, no? Ginagawa ng aanga-anga, pero yung mga DDS, nandyan pa din ho. Ginugulo mo na lang no? Hindi tol, sa HR, ang gulo mo, no? Bahala ka sa buhay mo. Sinasagot ka na nga buti nga sinasagot ka. Wala yan mga bossing. Ganyan ho. Mga kababayan, ang mga DDS, pag sinagot mo, iiba-ibahin ang kwentuhan. Iiba-ibahin ang mga katanungan. Diyos ko, BO kayo. Yun lang yun. Lahat sinagot ko diyan sa tanong mo. Tapos nagmaang-maang ako. Sino si Mary Grace Piatos? Mag-search ka muna sa confidential. Ano pa i-search namin? Sasabihin nyo, hindi dapat nagbibigay ng pangalan o totoong pangalan kapag doon sa confidential funds. Mga bugok ba kayo? Kalaban ba ng gobyerno yung COA? Dapat doon kumpleto pangalan, totoong pangalan para kapag inaudit, alam kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Iba naman. Boss, ask kita, ang confidential fund, bakit na iba na ang confidential fund ng presidente, mas malaki sa vice-presidente. At na-explain yan. Na-explain yan ni Bersamin. Okay na. No, mas malaki sa vice-presidente kasi sakop ang buong Pilipinas ng confidential funds ng presidente. Okay na.